nag-umpisa nung naggira na, yun, nag-decide ako na uuwi na lang ako. Mag-ano ako sa embassy kasi nag-offer naman ang embassy na kung sino yung uuwi, magpunta ng embassy para maasikaso lahat. Yung nalaman nila na gira sa Kuwait, siyempre ang mga pamilyas, uwi ka na dito sa Pinas para mabuhay naman tayo dito. Kasi kaysa mag-antay kayo dyan, maabutan kayo ng gira, ang layo. Kaya siguro ito na din yung panahon na umuwi na kami. Kasi hindi talaga biro ang sitwasyon ngayon sa Kuwait. Happy kahit na walang pera, happy kasi makita ng pamilya. Tapos yung kaba namin sa Kuwait na pag nagsirin, alam mo yung trauma, baka gira na naman, hindi na kami makauwi sa pamilya namin. Na pagdating dito, may susundo sa amin na uwa. Kung ano man ang niyo doon, magsabi kayo doon. May financial naman na ibibigay ng uwa na tulong. Kasi alam nila lahat nung nagkasakit kami, magpapacheck up kayo doon. Kaya laking pasalamat namin lahat. Kasi walang-wala kami talaga doon. Siyempre nakakatakot, hindi lang po para sa akin, siyempre, lalong-lalo na yan sa mga pamilya ko na nag-aalala para sa akin, na alam kong hindi sila mapanatag, hindi sila nakakatulog, 'di ba, yung mga bata. Siyempre mas iniisip mo yung kung sa akin lang okay lang pero yung magiging future nila kapag kunyaring mas naging worst pa yung mga pangyayari doon sa Kuwait. Madalas po yung mga siren, ganon, tapos siyempre naririnig namin yung mga bomba, madalas sa madaling araw. Yung mga oras na dapat na natutulog kami, kasi mga day job po ako eh. So, siyempre hindi kayo nakakatulog, gawa nga ng mayat maya, may nagsisirena, yung may naririnig kang mga bomba, tapos minsan nararamdaman mo talaga yung yung shockwave, yung vibration. Unang-una po, sa Kuwait pa lang po, nagpapasalamat po kami in behalf po ng mga kababayan nating mga OFW sa Kuwait. Maraming salamat sa napaka-maasikaso po ng mga kababayan natin, mga empleyado ng gobyerno sa Kuwait, sa DMW, sa OWA, hanggang dito po sa Pilipinas, yung grabe po talaga yung pag-asikaso sa amin. Tsaka siyempre, salamat din po sa tulong na pinansyal na pinagkaloob sa atin ng ating gobyerno. Malaking tulong din po sa akin at sa pamilya po namin. Nung nag-start nga po yung giyera, lalo na po yung may mga missile na lumalabas, medyo andun na po yung kaba. Kasi po, lalo na po ako ngayon na nag-iisa lang po ako sa Kuwait. So yung pamilya ko nandito, siyempre andun po yung takot na unang-una, siyempre baka mapahamak, ayun nga po. Tapos siyempre, gusto ko rin po makapiling yung pamilya ko. Ayun po, masayang-masaya po, lalo na po nung pagsakay namin ng eroplano na pabiyahe na ayun po, medyo nabawasan na po yung kaba. Unang-una po, maraming salamat sa DMW, saka sa OWA, lalo na po sa bansang Kuwait, sa embassy ng Kuwait. Maganda pong pag-asikaso nila sa amin mula nung first day na nag-apply kami hanggang napunta kami sa hotel, nag-orientation, hanggang pagsakay ng eroplano, hanggang pagdating dito po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Pangulo na nagkaroon po ng ganitong repatriation. Kasi po, marami pa rin pong mga ibang tao na gusto makauwi. Pero wala po silang chance dahil po nga, lalo sa Kuwait, sarado ang airport. So at least nagkaroon ng ganito. Napasama po ako doon. Maraming salamat. Nung nagsimula yung sigalot, nung time na yon, halos di na kami makatulog sa gabi.
nagsisimula ang labanan ng alas 10 ng gabi, natatapos hanggang alas 4 madaling araw. Kaya nga yung mga pagsabog doon ng hindi ka magugulat ka, kala mo nasta malapit na sa inyo eh. Yung first time ko na malapit na sa lugar namin, yung boom, ang lakas yung impact. Ramdam mo yung impact eh. Naku, sabi ko, parang nanginig na yung laman mo. Nagpapasalamat po ako sa Philippine Embassy, sa OWA, sa DMW, at sa Pangulo ng ating bansa.